Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 3, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa akdang naratibo, mitolohiya. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. A. Pangatnig. Pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang. At pangatnig na nag-uugnay ng di magkatimbang. Nasusuri ang kaangkupan ng elementong biswal at simbolong kultural na ginamit sa pagbuo ng teksto. Teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Mga nilalaman. Akdang naratibo, mitolohiya. Kaugnay na paksa, wika, pangatnig, magkatimbang at di magkatimbang. At tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Unang araw. Kwento Flex. Sariling pagsasalaysay ng mitolohiyang Pilipino batay sa mga larawan. Istoryagram. Pangkatin ang mga mag-aaral na may 7 miyembro. Kilalanin ang mga nasa larawan. Tumawag ng kinatawan at ipabunot ito. Batay sa nabunot na larawan, kailangang makabuo ng salaysay o istorya ang pangkat na bubuuin ng 7 pangungusap. Tiyaking makapag-aambag ang bawat isa at ilahad ito sa klase. Una ay Bathala. Bathala ang pinakamataas na Diyos ng mga sinaunang Tagalog, tagapaglikha ng mundo. Ikalawa ay Diwata, espiritu o Diyosa ng kalikasan, tagapangalaga ng kagubatan, ilog o bundok. Ikatlo, Apo-Laki, Diyos ng digmaan at araw sa mitolohiyang Pilipino, pinaparangalan ng mga mandirigma. Diyos Flex, pagpapakilala sa mitolohiya. Hula Rawan, may ipakikitang mga larawan ang guro at huhulaan ng mag-aaral kung ano ang mga ito. Gawing gabay ang mga patlang upang mabuo ang salita. Pangkatin sa 2 grupo ang mga mag-aaral at magpaunahan sa pagsagot. Ang pinakamaraming puntos ang tatanghaling panalo. Una ay Hari. Ikalawa, Reyna. Ikatlo, Diyos at Diyosa. Ikaapat, Diwata. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hanap-kalap. Bago basahin ang kwento ng mitolohiya, basahin ang bawat pangungusap.
humanap ng kapareha at mangalap ng mga kahulugang maiuugnay sa mga salitang nakatala. Magtala hanggang 3 salita ukol sa nakasaad. Narito ang mga salita. Una, Diyos. Ikalawa, ninuno. Ikatlo, nilalang. Ikaapat, pulo. At ikalima, makapangyarihan. Narito ang halimbawa ng sagot. Una, Diyos. Bathala, Apolaki, Diwata. Ikalawa, ninuno. Katutubo, lahi, pinagmulan. Ikatlo, nilalang. Tao, hayop, diwata. Ikaapat, pulo. Isla, kapuluan, kalupaan. At ikalima, makapangyarihan. Malakas, tagapaglikha at pinuno. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Pagproseso ng pag-unawa, gawing patnubay ang mga gabay na tanong upang maiugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral sa inaasahang matututuhan bago basahin ang tampok na aralin. Nakabasa o nakapanood ka na ba ng mitolohiya? Anong uri ng mitolohiya ang nabasa mo? Paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa mitolohiyang nabasa o napanood mo? Basahin natin ang kwento. Pagbasa ng mitolohiya, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan. Siya ay tinatawag na Bathala ng mga Tagalog, Laon sa mga Bisaya, Kabunian sa mga Ifugao, Lumawig at Kankanay sa mga Bontok, Kadaklan sa mga Tingguians, Malayari sa mga Zambal, Maykapal sa Kapampangan, Tuluk-lawing sa matandang sulod ng Panay, Tagbusan sa Manobo, Mababaya sa Bukidnon, Melu sa Bilaan, Minadean sa Tiruray, Mamanua sa Negrito ng Surigao, at Panulak, Manabo sa Bagobo ng Mindanao. Diyos ang tawag sa kanya dahil siya ang dahilan ng lahat ng pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang simula bago ang lahat ay nilalang. Ang Bathala o Maykapal ng mga ninuno ng Tagalog ay tumitira sa bundok Arayat. Siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa at lahat ng tumutubo sa lupa. Siya ang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig kundi ang langit, dagat at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Wala siyang makita kaya siya'y umisip ng paraan at pinaglaban ang dagat at langit. Ininugan at ibinulwak ng dagat sa langit ang kanyang tubig. Bilang pagganti, ang langit na may naghulog ng mga bato at lupa sa tubig, kaya't napahinto ang alon at nagkaroon ng mga pulo na mapapagpahingahan ng uwak. Ayon naman sa matandang Panay Bisaya, mayroon ding ibong tinatawag na Manaul na siyang pinakamakapangyarihan sa kalangitan. Ayon sa alamat,
Pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit, kaya siya'y dumalangin sa ibon. Binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal-kimpal na lupa at inihagi sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo. Ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag na Kabunian, na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang Apo-Laki, ang mga espiritu ng kidlat. Ito ay lumalang sa unang mga tao at nagturo sa kanila ng mga gawaing kamay. Ang mga Bontok at Kankanay sa lalawigang Bulubundukin ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos at siyang pinagmula ng buhay at lumalang sa lahat ng bagay sa mundo. Ayon naman sa mga Bagobong Mindanao, ang Pamulak Manobo ay tumitira sa langit. Nang makita niyang ang daigdig ay walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig. Ang makapangyarihang Diyos ng Bukidnon ay si Mababaya, na tumitira sa tahanang tulad din ng sa kanyang mga sakop. May kapangyarihan at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Sa mitolohiya naman ng mga Tagalog, si Amihan daw at si Habagat ay nag-isang dibdib. Sila ay nakita sa isang bias na kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nang mabutas ay nabiyak ito at dito lumabas ang isang lalaki at isang babae. Naiiba naman ang kwento ng paglikha ng mga Maguindanao. Ang Diyos na si Sitli Paramisuli bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga anak na lalaki na ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan nagmula si Putri Turina na napangasawa ni Kabanguan at ang kanilang mga anak ay siyang kauna-unahang mga Maguindanao. Bayani Flex, magpangkatan na may 5 miyembro. Balikang muli ang tampok na teksto, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmula ng unang pulo. Pag-usapan ang mga tanong na nakatala at pagkasunduan ang isasagot sa mga ito. Una, sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasalaysay sa mitolohiya? Paano nyo ito nasabi? Ang sagot, ang nagsasalaysay ay isang tagapagkwento ng mga sinaunang paniniwala. Nasabi ito dahil ang kwento ay nagpapaliwanag kung paano nilikha ang mundo batay sa alamat at mitolohiya. Ikalawa, batay sa pinagmula ng unang babae at lalaki, alin sa binasa ang pinaniniwalaan ninyo at bakit? Ang sagot, maaaring ang kwento ni Amihan at Habagat dahil nagpapakita ito ng pagkakaisa at pinagmula ng buhay mula sa kalikasan. Ikatlo, kung tayo ang susulat ng mitolohiya, paano ninyo lilikhain ang mga unang babae at lalaki? Ipaliwanag. Maaaring sagot, lilikhain ko sila mula sa isang mahiwagang puno na biglang sumibol sa lupa. Kapag hinog na ang bunga nito, magkakaroon ng unang babae at lalaki. Ito ay magpapakita na ang kalikasan ay mahalaga sa buhay. Ikaapat, ano ang inyong opinyon at reaksyon hinggil sa mito ng mga bathala? Maaaring sagot, ang mito ng mga bathala ay nagpapakita ng malikhaing pagpapaliwanag ng ating mga ninuno
tungkol sa pinagmula ng mundo. Ipinapakita nito ang kanilang pananampalataya at pagkilala sa kalikasan. Ikalima, sa mga Diyos na binanggit sa kwento, sino ang higit niyong pinaniniwalaan? Ipaliwanag ang sagot. Maaaring sagot, pinaniniwalaan ko si Bathala dahil siya ang pangunahing Diyos ng mga Tagalog at tagapaglikha ng lahat ng bagay. Ika-anim, paano nyo ilalarawan ng Diyos bilang nasa ika-4 na baitang? Maaaring sagot, ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan at mapagmahal sa lahat ng kanyang nilikha. Siya ang nagbibigay ng buhay at gabay sa tao. Ikapito, ano-ano ang mga ginagawa nyo sa pagsamba ninyo sa Diyos? Maaaring sagot, nagdarasal, nagpapasalamat at gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ikawalo, ano ang pagkaintindi nyo sa salitang sampalataya? Maaaring sagot, ang sampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa Diyos kahit hindi siya nakikita. Ikasyam, ano ang ginagawa nyo bilang bahagi ng inyong pananampalataya? Maaaring sagot, sumusunod sa aral ng Diyos, tumutulong sa nangangailangan at nagdarasal araw-araw. Ikasampu, bakit kaya mahalaga ang pananampalataya? Maaaring sagot, mahalaga ang pananampalataya dahil nagbibigay ito ng lakas ng loob, pag-asa at gabay sa ating buhay. Paghinuha sa susunod na mangyayari. Sa binasang mitolohiya, ano kaya ang mahihinuha sa susunod na pangyayari batay sa mga sumusunod? Una, sa mitolohiya ng mga Tagalog, si Amihan at si Habagat ay nagpakasal. Sila ay nakita sa isang kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nabutas. Ang sumunod na nangyari ay, maaaring sagot, nagkaroon ng unang lalaki at babae na nagmula sa bias ng kawayan. Ikalawa, sa paglikha ng mga tao sa Maguindanao, ang Diyos na si Sitli Paramisuli bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga lalaking anak na ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibigan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan nagmula si Putri Turina na napangasawa ni Kabanguan. Nagkaroon sila ng mga anak. Pagkatapos ay, maaaring sagot, lumaganap ang kanilang lahi na siyang naging unang mga Maguindanao. Sa paniniwala ng karamihan, nang lalangin ng Diyos ang daigdig, siya ay nasa langit. Pagkatapos siya ay, maaaring sagot, bumaba sa lupa at nilikha ang iba pang bagay tulad ng hayop at tao. Ika-4, karaniwan kapag nag-asawa ang babae at lalaki, sila ay, maaaring sagot, bumubuo ng pamilya at nagkakaroon ng mga anak. Ika-5, sa mga pangkat etniko sa Pilipinas, may iba't ibang paniniwala ng pinagmula ng unang babae at lalaki. Madalas sila ay nagmula sa, maaaring sagot, mga bagay sa kalikasan tulad ng kawayan, lupa o bunga ng isang puno. Gawain bilang isa. Hula mo, sagot ko. Panuto, tukuyin kung sinong Diyos ang isinasalaysay sa bawat pahayag batay sa binasang kwento. Una, siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa at lahat ng tumutubo sa lupa. Siya ang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Ang sagot, Bathala.
Ikalawa, nang makita niya ang daigdig na walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig. Ang sagot, Pamulak Manobo. Ikatlo, sila ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag na kabunian, na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar. Ang sagot, Ifugao. Ikaapat, siya ay may kapangyarihan at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Ang sagot, Mababaya. Ikalima, binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal-kimpal na lupa at inihagi sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo ng daigdig. Ang sagot, Manaul. Synthesis. Panuto, basahin ang salaysay ng bawat Diyos at tukuyin kung sino ang nagsasalita batay sa larawan. Ipahula ito sa pamamagitan ng kilos, ekspresyon ng muka o iba't ibang paraan upang maipahayag ang tinutukoy na Diyos ng walang pagsasalita. Isulat ang sagot sa kahon. Una, sipat lang ang bathala ng mga Ifugao. Malungkot siya sapagkat walang mga tao sa mundo. Sinabi niya na, lilikha ako ng tao para mangalaga sa kagandahan ng paligid. Ang nagsalita ay si Kabunian. Ikalawa, sa paniniwala ng mga Bontok, sipat lang ang pinakamakapangyarihang bathala ay bumaba mula sa langit at pumutol ng maraming yantok. Inutusan niya ang mga ito, magsalita kayong lahat. Bigla ang mga yantok ay naging mga tao. Sila ay naging isang babae at isang lalaki. Ang nagsalita ay si Lumawig. Ikatlo, sa Kabisayaan ay may mga kwento na nagsasabi na si Patlang ay bumaba sa lupa mula sa langit, hindi bilang isang lalaki kundi bilang isang magandang babae. Bibigyan ko kayo ng masaganang ani, ang sabi niya sa mga tao. Ang nagsalita ay si Kanlaon. Gawain bilang 2, sariling solusyon sa suliranin. Panuto, pagbibigay kahulugan sa kilos at pahayag, dayad, pag-usapan kung paano bibigyan ng solusyon ang mga nakasaad na pangyayari, pumili ng pangkat para maglahad sa klase. Suliranin bilang 1, si Amihan at si Habagat ay nagpakasal. Sila ay nakita sa isang kawayang lulutang-lutang sa dagat. Hindi nila alam ang gagawin sa kawayan. Sariling solusyon, buksan ang kawayan para makita kung ano ang nasa loob nito. Ikalawang suliranin, si Sitli Paramisuli bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga lalaking anak. Sinabi niya sa mga ito na, ibaon ninyo ang suklay kung saan ako ililibing. Nagtalo ang mga anak niya kung susundin ang habilin. Sariling solusyon, mag-usap ng mabuti at sundin ang bilin ng nanay nila. Ikatlong suliranin, sa paniniwala ng karamihan, nang lalangin ng Diyos ang daigdig, siya ay nasa langit. Nalungkot siya dahil mag-isa lang siya. Sariling solusyon, gumawa ng mga tao para may kasama siya. Ika-4 na suliranin, nag-asawa ang unang babae at unang lalaki, nagutom silang 2. Sariling suliranin o solusyon, maghanap sila ng pagkain o magtanim ng mga prutas.
Ikalimang suliranin, sa mga pangkat etniko sa Pilipinas, may iba't ibang paniniwala sa mga bathala. Sa simula ay natuwa ang mga bathala sa tao, ngunit umabuso ang mga tao. Sariling solusyon, magtulungan ang mga tao para ipagtanggol ang sarili. Synthesis. Panuto, isulat sapat lang kung ano ang pinakamabisang solusyon sa suliraning nakasaad. Una, nagsisimba tuwing linggo ang iyong mga magulang. Mas gusto mong mag-cellphone kaysa sumama sa kanila. Ano kaya ang mas mabuting solusyon? Ang sagot, sumama sa pagsisimba tuwing linggo at gamitin ang cellphone pagkatapos. Ikalawa, ayaw kumain ng kaklase mo ng baboy sapagkat bawal ito sa kanilang paniniwala, ngunit pinipilit pa rin ng iyong kaklase. Anong gagawin mo? Ang sagot, sabihin sa kaklase mo na igalang ang paniniwala ng iba at huwag pilitin ang ayaw kumain ng baboy. Ikatlo, naniniwala ang kaibigan mo na nagmula ang mga tao sa kawayan, ngunit iba rin ang iyong paniniwala. Paano mo ito sasabihin sa kanya? Ang sagot, sabihin ng maayos na may iba kang paniniwala pero igagalang mo pa rin ang kanya. Ikaapat, lagi kang nahuhuli sa pagpasok tuwing Lunes dahil kumakanta ka sa inyong simbahan kapag Linggo. Ano ang gagawin mo para hindi na mahuli sa pagpasok? Ang sagot, matulog ng maaga para hindi ka mahuli sa pagpasok kahit kumanta ka sa simbahan. Ikalima, sa tuwing sasapit ang Pasko ay nagsasabit ka ng medyas sa Christmas tree dahil naniniwala ka kay Santa Claus. Nahuli mo na ang naglalagay ng regalo sa medyas ay ang nanay mo. Mababago ba ang iyong paniniwala at bakit? Sagot, hindi mababago ang paniniwala ko dahil masaya pa rin ang tradisyon namin kahit si nanay ang naglalagay ng regalo. Gawain bilang 3, opinyon at reaksyon. Panuto, basahing mabuti ang mga nakasaad. Pagkatapos ay magbigay ng sariling opinyon o reaksyon hinggil dito. Una, iba-iba ang paniniwala natin sa mga Diyos. Ano ang iyong paniniwala o opinyon hinggil dito? Maaaring sagot, mahalaga na igalang ang paniniwala ng iba dahil iba-iba ang ating kinalakhan at kultura. Ikalawa, ang unang babae ay si Eva at ang unang lalaki ay si Adan. Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito? Maaaring sagot, posibleng si Adan at Eva ang unang tao ayon sa Biblia, pero may iba ring paniniwala tungkol dito. Ikatlo, nagalit si Kabunian sa mga tao dahil naging masama ang mga ito kaya pinarusahan niya ang mga tao. Ano ang reaksyon mo sa pahayag na ito? Maaaring sagot, hindi tama ang pagiging masama kaya dapat magbago ang mga tao para maiwasan ang parusa. Ikaapat, sa simula ay mag-isa lang si Bathala. Nang lumaon ay naisipan niyang lumalang ng tao para makasama niya sa pag-aalaga ng kalikasan. Ngunit habang nagtatagal ay pinuputol ng mga tao ang mga puno para gawing panggatong. Ano ang saloobin mo sa pahayag? Maaaring sagot, malungkot na hindi inaalagaan ng mga tao ang kalikasan, kaya dapat magtulungan tayong protektahan ito. Ikalima, dahil sa sobrang sama ng mga tao ay pinabaha ng Diyos ang buong daigdig at nalunod ang mga tao. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na hindi niya na uli ito gagawin. Ano ang reaksyon mo dito?
Maaring sagot, mabuti na nangako ang Diyos na hindi na ito uulitin, pero sana ay natuto rin ang mga tao na maging mabuti para hindi na kailangan ng ganitong parusa. Synthesis. Panuto, buuin ang pahayag. Isulat ang sariling reaksyon o opinyon batay sa mga larawang nakasaad. Narito ang mga larawan. Sagutin ito sa inyong kwaderno. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang dalawa, pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Pangatnig. Ito ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng isang salita sa isa pang salita o parirala sa isa pang parirala o maaari ding nagdurugtong sa isang sugnay at sa isa pang sugnay. Tinatawag din itong pang-ugnay. May dalawang uri ang pangatnig. Magkatimbang at di magkatimbang. Magkatimbang. Ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o makapag-iisa. Ang mga sugnay nito. Halimbawa, una, ang Diyos at Diyosa ay kinikilalang pinakamakapangyarihan sa pangkat etniko ng mga Bagobo. Ikalawa, ano ang mas pinaniniwalaan mong mito ng unang lalaki, ang sa Bisaya o ang sa Mindanao? Ikatlo, naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga Diyos, ngunit nagdadasal lang ako sa isang Diyos. Ikaapat, iba-iba ang katawagan sa mga Diyos, maging ang kanilang pagsamba ay iba-iba rin. Ikalima, ang mitolohiya ng Pilipino ay hindi lang naiiba kundi may natatanging katawagan ang mga Diyos. Di magkatimbang. Maaaring nagpapakita ito ng sanhi o dahilan o sinasalungat ng pangalawang kaisipan ang unang kaisipan. Binubuo ito ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Mga halimbawa, una, hindi ko alam kung sino ang mga Diyos dahil sa iba-iba ang katawagan ng mga ito sa bawat pangkat etniko. Ikalawa, ang gusto ko ay ang Diyos ng hangin kung papipiliin ako ng Diyos. Ikatlo, may pinaniniwalaan akong Diyos pero nagkakasala pa rin ako. Ikaapat, mababait ang mga Diyos subalit nagagalit din. At ikalima, ang mitolohiya nating mga Pilipino tungkol sa mga unang tao ay nagkakaiba, bagamat laging nauuna ang paglikha sa lalaki bago ang babae. Triad, humanap ng kagrupo na bubuuin ng 3 miyembro. Pag-usapan ang sagot sa mga tanong na nakatala sa ibaba. Pagkatapos ay pagkaisahan ang isasagot. Una, ano ang pakahulugan ninyo sa pangatnig? Ikalawa, paghambingin ang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Ikatlo, magbigay ng tig-5 halimbawa ng pangatnig
na magkatimbang at di magkatimbang. Ika-4, gamitin ang mga ito sa pangungusap. At ika-5, gumawa ng sariling pakahulugan sa pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Guhitan ang angkop na pangatnig sa pangungusap. Pagkatapos, isulat sa patlang ang 1 o isa kung ito ay pangatnig na magkatimbang at 2 o dalawa kung di magkatimbang. Una, nang makita ni Pamulak ang daigdig na walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay. Dahil, upang, pero, ipalamuti sa daigdig. Ang sagot, upang. Ito ay dalawa. Ikalawa, si Sitli Paramisuli ay nagtagubilin sa kanyang mga anak na lalaki at na o ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Ang sagot, na, isa. Ikatlo, ang mga bontok at kankanay ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos, sumakatuwid, kundi at siyang pinagmulan ng buhay. Ang sagot, samantalang isa. Ika-4, ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag nilang kabunian, habang samantalang palibhasa, ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang Apolaki. Ang sagot, samantalang isa. Ika-5, ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. Kaya, bagaman sapagkat siya naman ay tinatawag sa iba't ibang pangalan. Ang sagot, kaya isa. Ika-6, tinuka ng ibon ang bias ng kawayan, kung nang sa gayon mabutas ay lumabas ang isang lalaki at isang babae. Ang sagot, ng dalawa. Ika-7, ang pinakamakapangyarihang Diyos ng Bukidnon ay si Mababaya, subalit magkagayonman kung gayon may kapangyarihan siyang sakupin ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Ang sagot, subalit isa. Ika-8, ayon sa alamat, pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit, dahil datapwat kaya siya'y dumalangin sa ibon. Ang sagot, kaya dalawa. Ika-9, isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig, kundi maliban sa bagkus ang langit, dagat at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Ang sagot, kundi dalawa. Ika-10, Diyos ang tawag sa kanya ng lahat, kaya para dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ang sagot, dahil dalawa. Pagsusulit A, isulat ang titik ng tamang sagot. Una, bakit mahalaga ang mitolohiya? A, upang maipaliwanag ang kasaysayan. B, upang magdulot ng takot at pag-asa. C, upang malaman ang pinagmulan. At D, upang magbigay aral.
Ang sagot, letrang A. Ikalawa, paano inilarawan ang bathala ng mga taga-Luzon? A. Siya ay tumitira sa bundok ng Arayat. B. Siya ang gumawa ng kalawakan. C. Siya ang nagpabaha sa daigdig. O D. Siya ang lumikha ng uwak. Ang sagot ay letrang A. Ikatlo, ano ang pangalan ng ibong bumungkal sa kailaliman ng dagat? A. Baul, B. Binaul, C. Manaul, o D. Minaul. Ang sagot ay letrang C. Manaul. Ikaapat, pinaniniwalaan na ang Diyos ng mga taga-Ifugao ay naninirahan sa A. Ikaapat na pinakamataas na lugar ng daigdig. B. Ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. C. Ika-6 na pinakamataas na lugar ng daigdig. O D. Ika-7 pinakamataas na lugar ng daigdig. Ang sagot ay letrang B. Ikalima, bakit naiiba ang kwento ng pagkakalikha ng mga Maguindanao? A. Ang kanyang suklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. B. Ang kawayan ay pinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. C. Ang kanyang saklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. O D. Ang kanyang damit ay pinabaon sa pinaglibingan sa kanya at pinatanim. Sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Ang sagot ay letrang B. Pagsusulit B. Gamitin sa sariling pangungusap ang mga pangatnig na nakasaad sa bawat bilang. Pangatnig na magkatimbang. Una, ngunit, ikalawa, at. Ikatlo, o. Ikaapat, pati. Ikalima, saka. Pangatnig na di magkatimbang. Ika-6 kung, ika-7 upang, ika-8 dahil, ika-9 sapagkat, at ika-10 nang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!